I have uploaded the list of projects from the files of Yusek Cabral over the past month, but more of them in the past day, because I waited for the DPWH to officially release the list to the public. And after they said on Monday's Blue Ribbon Committee hearing that the computer is undergoing forensic examination, I said that I will upload the list on Facebook unofficially, and no one objected. So now the public can see how the DPWH budget was spent. Ang paglilinaw ko lang po ay dahil hindi po ito nanggagaling sa DPWH, hindi ko naman po sinasabi na ito po ay may probative value o opisyal o pwedeng gamitin sa korte. Kaya ko nga po din sinusuportahan ang mga panawagan na ang DPWH ang maglabas ng impormasyon nito para nga magamit siya sa mga formal na investigasyon. Pero wala naman po sigurong masama na ilabas ang mga impormasyon na ito for the public's information, at baka ang mga concerned citizens ay makakatulong din sa mga investigasyon tungkol sa mga di umano'y anomalous projects. The 2025 NEP was divided according to the table that is behind me, which I also presented at the Blue Ribbon Committee hearing on Monday, according to the file of the 2025 NEP from the office of Yusek Cabral. And as you can see, the allocable budget is 401 billion pesos. Alam niyo na po na ang allocable, ang terminology para sa budget na pwedeng amyendahan ng mga district congressman. Tapos meron din iba pang mga panggagalingan ng mga budgetary allocations ng mga district congressman ayon po sa aking pananaliksik ng mga proyekto na sa mga listahan ng BIP on top at ang OT. Meron pong mga listahan dito na ginagamit para sa additional projects ng mga district congressmen, pati na rin po ng mga party list representatives. Meron din po dito para sa senators, 20.5B, at meron din po para sa iba't ibang mga multi-year projects. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nakatag dito as SANTI, karamihan po mga Maharlika Highway projects. Hindi ko po alam bakit nakapangalan kay SANTI. Meron din pong mga N1 Prio at non-allocable. Ang Department of National Defense ay may mga bases under the TCAS project na iniimplementa ng DPWH. Kaya para sa mga nasabing mga proyekto, wala po akong nakikitang anomalya. At ang intriguing lang sa akin, kung meron pong, sabihin po natin mahigit 500 billion pesos of projects in the DPWH NEP na may identifiable na mga proponents, which can also be used for further investigations on the links between these proponents and the contractors who were later awarded the projects funded by these budgets. Meron pong almost 200 billion pesos ng mga proyekto na nasa ilalim ng mga tinatawagang tag. Kabilang dito ang BINI 10, F1, OPESSAP, OT2, at SENTI 2025. At tinanong ko po si Secretary Bonoan noong Lunes kung alam po niya ba sino ang nagpapondo ng mga proyekto mula sa mga tags na ito, at sabi niya hindi niya alam. Itong file naman po ay galing sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral. At sa aking sariling distrito, meron pong mga proyekto na kabilang sa mga listahan ito na tatalakayin ko din. So hindi lang po ito basta-basta listahan. Ito lang po ay nagbibigay ng impormasyon bakit may mga proyekto na ibinababa sa mga distrito namin bilang mga kongresista na hindi naman po inisyatibo ng kongresista. At nais ko
ko lang malaman ng publiko at malaman para sa sarili kong impormasyon, sino ba ang nagpapondo ng mga proyektong ito dahil siguro naman mahalagang impormasyon ito, lalong-lalo po dahil yung mga nasabi kong mga unidentified tax ay nasa mahigit kumulang 161 billion pesos sa 2025 net. Kasama din na din po doon ang leadership. So that's, I think, on the next slide if you can go to that. Nasa Facebook page ko po ang list ng mga projects na nagbubuo ng 161 billion pesos sa 2025 NEP ayon sa file ni Yumaong Yusek Cabral. At pagkatapos ng approval ng budget, na-bid out ang mga projects, at nasa DPWH records ang winning contractors, kaya binangga lang po namin ang winning contractors sa mga nasabing mga project tags. At ito po ang mga top contractors. Ang number 1 at number 2 ay mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. Ang karamihan po nito ay nasa CENTI 2025 list. Nabanggit ko na din po noong Nobyembre pa, yung CENTI 20 list na 20 billion pesos of projects na may mukhang pre-ordering or pre-arrangements sa DPWH budget. At sa puntong ito, uulitin ko lang po na hindi lang pagkatapos ng namatay si Yusek Cabral, nabanggit ko na meron akong listahan at files mula sa kanya dahil dito po sa inyong House Media Center, kinalakay natin ito noong Nobyembre. Nanawagan ako na proteksyonan si Yusek Cabral at ipreserba ang kanyang files at ikinalulungkot ko po na matapos lang isang buwan, namatay siya at doon inaksyonan ang pag-preserba ng kanyang files. Noong Nobyembre pa ko po sinasabi ito, nanawagan ako na maging siyang state witness or mabigyan ng witness protection para maipaliwanag din niya ang mas malaki pang mga anomalya sa alokasyon ng DPWH budget. At all that time, wala din pong nagsabi na unauthorized pong kinuha ang files mula nung sinabi ko po ito in public pa sa Nobyembre. But moving on the list, you can see the rest of the contractors named here. Ayoko pong mag-reach ng conclusions na may anomalya o korupsyon sa mga kontratang ito. But I would like to point out that first I credit PBBM for opening up the discussion on corruption in the DPWH and exposing his own list of the top 15 flood control contractors in early August 2025, where it was pointed out that there is a high concentration of projects awarded to the top contractors. 20% more or less went to the top 15. The top 15, based on our estimates, and these are imprecise, meron din po kasi mga hindi namin mahanap sa DPWH records na mga proyekto dito, pero sa mga nahanap namin, the top 15 contractors of this 161 billion pesos list of projects got 25% of these projects. At ang lumalabas, mas mataas ang concentration ng mga proyekto na na-award sa mga top contractors at mas malalaki ang mga average halaga ng mga kontrata ng mga proyekto sa mga nasabing listahan. If we could please go on to the next slide. Kahawig po nito ang mga top contractors ng mga DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Meron din pong files mula sa opisina ni Yusek Cabral na naglalaman ng mga saro ng mga proyekto na pinondohan ng unprogrammed appropriations, pero hindi ko pa ito tinatalakay dahil may iba naman din pong mga nag-distribute at public documents naman po ang mga listahan ng mga proyekto na pinondohan ng mga unprogrammed appropriations. Ang ibang mga journalists ay pwedeng gumawa din
ng pananaliksik tungkol dito. Pero ang ginawa lang po ng aking team ay binangga ang mga proyektong ito sa DPWH records ng mga winning contractors at nakita po namin na ang top 15 contractors mula sa UA, more or less, ay nakakuha ng mahigit 30% ng pondo ng DPWH mula sa UA. So kung mataas ang concentration ng top contractors sa flood control, at dahil over 20% daw ang top 15 doon, mas highly concentrated pa ang mga winning contractors ng mga proyekto na nanggagaling sa UA. At ang ipa-point out ko po kasi ay, of course, as all of you know, ang UA projects ay hindi inaaprubahan ng Kongreso. Ito po ay hindi itemized sa General Appropriations Act kung hindi inaaprubahan ng lump sum. At ang pumipili ng mga UA projects ay ang DPWH. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nabigyan ang publiko ng pagkakataon na mapakinggan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong Lunes at natanong ko siya paano na pinipili ng DPWH ang mga proyekto sa UA at ang kanyang sagot ay ito yung mga hindi napagbigyan sa GAA. That's a very logical response. Pero lilinawin ko lang din po na ang UA ay 213 billion sa taong 2023 at 2024 para sa DPWH projects. 60 billion sa 2023, 153 billion sa 2024. At ang GAA sa taong 2024 at 2025 ay umabot po sa almost 2 trillion pesos. Kaya ito po ay parang 10% lang ng halaga ng GAA. Pero ang request naman na hindi na pagbigyan para makapasok sa GAA ay baka kasing laki din ng GAA o 2 trillion. Ang punto ko lang po ay hindi sapat na sabihin na ang mga pumapasok sa UA ang mga hindi na pagbibigyan sa GAA. Dahil among those na hindi na pagbibigyan sa GAA, kailangan pang pumili ano ang makakapasok sa UA. Ganon din po sa mga nakakapasok sa additional budget requests ng DPWH tulad ng mga nabanggit kong mga listahan na walang identified na district congressman na proponent. Kaya ang tanong ko po, with all due respect sa DPWH, sino ang pumili na sa daming mga proyekto na hindi napupondohan, itong 213 billion sa UA o itong 161 billion sa NEP na hindi ko ma-identify ay nanggaling sa isang district congressman ay napondohan. Ang unang sagot siguro ay somebody in DPWH. Pero dahil sa laki ng halaga na ito at dahil sa sarili kong distrito, ang mga proyekto na kabilang sa listahan ito ay maanomalya dahil sila po ay mas overpriced pa kaysa sa mga karaniwang proyekto sa GAA, masasabi ko na may mga nakinabang sa mga proyektong ito. At kaya importante na malaman sino ang mga proponents ng mga malalaking halagang proyektong ito para pwedeng investigahan sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 net. If we could please go to the next slide.
Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita ko sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanting highway. Ngunit, ang lumalabas na presyo sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slow protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po natin lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang nagpailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway. If we can please go to the next slide. Mabuting malaman din ng publiko kung saan napunta ang pondo ng unprogrammed appropriations. Marami na pong mga nag-discuss sa publiko na may inilipat na 167 billion pesos. 60 billion pesos mula sa PhilHealth at 107 billion pesos mula sa PDIC sa unprogrammed appropriations. Tapos ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth at PDIC ang nagpondo sa DPWH unprogrammed appropriations projects na ang karamihan ay flood control. Kaya ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth ay ginamit sa flood control. Pero mga karamihan lang po, mga 60% ng UA-funded DPWH projects ay flood control. Ang iba po ay mga roads at slope protection at iba pa, ang iba pa ay multi-purpose buildings. At sa aking sariling distrito, meron pong almost 50 million peso project para sa bleacher ng swimming pool na sa aking palagay ay many times overpriced din po. Kung titingnan ko lang dito yung billboard, nakalagay dito 47,990,400 pesos na swimming pool na joint venture between Frandel Construction and Development Corporation and VR Patron Builders and Developers Corporation. Ito din po ang mga contractor ng mga substandard at nasirang mga flood control projects sa aking distrito. Ako po ay nagkakalap din ng maraming ebidensya tungkol sa mga substandard projects sa aking distrito at itong dalawa po ang may pinakamarami actually. At consistent with that, marami din pong mga overpriced na mga projects. Pero what makes this project special is according to DPWH records, officially provided for me, not from former Yusek Cabral. This was told to me by the DPWH to have been funded through unprogrammed appropriations.
Kaya ang tanong ko sa ating dating secretary ng Lunes, paano pinipili ang mga proyekto na pinopondohan ng unprogrammed appropriations? Dahil sa palagay ko, kung lilipat tayo ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC para sa mga DPWH projects, sana para sa mga magagandang mga proyekto. Maaari kang sabihin na dapat pondohan ang flood control. Sa implementation lang nagkakamali. Pero sa palagay ko, walang makakasabi na dapat ilipat ang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang 47.99 million peso bleacher ng swimming pool. Kaya sa palagay ko, tama lang na tanungin ng DPWH, paano nyo ba inallocate itong 213 billion pesos ng mga UA-funded projects? Paano nyo inallocate ang 721 billion pesos sa NEP, o at least yung mga sa labas ng allocable ng mga district congressman? Dahil pag tinatanong ang DPWH tungkol sa ibang mga proyekto, minsan ang sagot ay, Congress has the power of the purse. Lalong-lalo po pag ito ay bycam insertion. Ang akusasyon nga sa Kongreso ay nakikialam ang Kongreso sa DPWH budget at dapat ipaubaya na lang sa DPWH ang pagpili ng mga proyekto. Pero actually, I am introducing another point, which is, ang mga nakikita kong mga proyektong pinili ng DPWH sa aking distrito ay maaaring sabihin hindi pinili ayon sa pangangailangan, kung hindi para sa kung anong klaseng proyekto ang pwedeng pagkakitaan. I'm not making a definitive allegation. I'm just pointing out that these projects which are funded by budgets that were not allocated per documents by the district congressman, but by DPWH even, that these are not the kinds of projects that should be funded when the purpose of these funds should be the priority projects of the government. Tila may kumita sa mga proyektong ito. At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang investigahan kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? At bibigyan emphasis ko lang po, pag tinatanong kasi ito sa Kongreso, ang sagot ng Committee on Appropriations at Senate Finance Committee at ng BICAM, wala kaming record kung sino ang nagpasok ng mga proyektong ito sa House o sa Senate. Pero ang punto ko po, malaking porsyento ng budget ay ina-allocate sa mga proyekto na pinipili hindi ng congressman o senador, kung hindi ng DPWH. At hindi tulad ng Kongreso at ng Senado, hindi maaaring sabihin ng DPWH na wala silang record ng proponents. Dahil, unang-una po, kaya mahalaga ang mga tinatawagang Cabral files dahil ito po ay nagpapatunayan lang po ng isang simpleng punto. Ang DPWH ay may records ng mga proponents ng mga proyekto. At bukod pa sa Cabral files, marami pang ibang mga records ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto. If you could please go to the last slide. Hindi po galing sa opisina ni Yusek Cabral. May nagpadala lang sa akin ng listahan na ang title po ay List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025.
na ang mga proyekto ay in-itemize bilang kung saan sila nakapasok. 2023 UA, 2024 NEP, 2024 BICAM, 2024 MAIP, 2024 UA, 2025 NEP, 2025 BICAM, 2025 replacement. Hindi ko po maberipika ang authenticity ng file na ito. Ako po ay natutuwa na may mga mabuting tao sa DPWH na hindi ko pa na-meet, nagpapadala lang ng mga files na ito, pero sa tingin ko, mukhang credible ito kasi binangga namin ang listahan ng mga proyekto na ipopost ko din sa Facebook pagkatapos ito sa mga DPWH records. At ito po yung mga tunay na proyekto. At marami sa mga proyekto dito ay na-award sa mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. At ang iba naman ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Wala po akong inaakusa. Ako po ay naglalabas lang ng impormasyon. Pero ang tanong ko lang po ay kung sa 28 August 2025 may ginawang file ang DPWH ng mga projects of Congressman Edwin Garjola. Dalawa po ang aking tanong. Unang-una po, ibig sabihin ba may listahan ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto sa lahat ng budget allocations mula UA, NEP, BICAM, MAIP at iba pa? Kung alam ng DPWH ang mga projects ni Cong Garjola, alam pala ng DPWH ang projects ng iba't ibang mga proponents. Kaya, sana, ibigay ang mga files na ito sa Ombudsman so that the proper process can be undertaken and used as in aid of their investigations. At mas maganda kung isa publiko ang mga ibinigay na mga listahan ng mga politiko kahit sa BICAM. Ang sabi ng DPWH, wala silang alam sa insertion sa BICAM. Ayon sa listahan ito, may kopya pa pala sila ng mga projects proposed sa BICAM. Baka naman mali itong file. I'm just sharing what was given to me. Pero ang pangalawa kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House, ang mismong na-award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa ang file na ito. Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga? At bakit kung sino-sino pang iba ang kinakasuhan sa mga flood control investigations ngayon? Bakit inuna pa ang mga iba na hindi ko naman pong sinasabing inosente? Pero August 28, 2025 ang file na ito. Ang ibig sabihin ng file na to, alam pala nila yung proponent ng proyekto ay may kaugnayan sa kontraktor ng proyekto. At sana matapos ito, ilabas na ng DPWH ang lahat ng kanilang mga files tungkol sa mga proponents ng mga proyekto at pwede rin ipaliwanag ng mga kawani ng DPWH. Paano ba binubuo itong budget? Mula NEP, BICAM at UA, pero patungkol naman sa BICAM, sana ipaliwanag din sa atin sino ba ang nagdedesisyon sa alokasyon ng mga malaking halaga na ibinahagi ko na po. Kasi to end po, ang gusto ko lang pong i-emphasize, sa palagay ko, hindi tama na tumingin lang tayo sa Kongreso sa pag-allocate ng budget. Unang-una,
dahil the net is mostly intact when it gets into the GAA. And the files will show na may mga allocable para sa mga district coms, may mga allocations para sa mga iba din, pero meron mga talagang tinawagang ni former Secretary Bonoan na leadership fund na ang nag-allocate ay nasa DPWH. At sana ipaliwanag sa atin ng DPWH kung may mga iba pang mga nagbibigay sa kanila ng instruction para pondohan ang mga lumabas na maanumalyang mga proyekto at lalong-lalo po sa unprogrammed appropriations dahil ito po ay pondo na inilaan ng Kongreso ng lump sum at ang ehekutibo ang pumili ng mga proyektong ito. Sana pwedeng ipaliwanag din ng DPWH paano pinili ang mga proyektong ito dahil kung tunay na maanumalya ang mga proyektong ito at may mga nakinabang sa mga proyektong ito, hindi natin masasabi na sa Kongreso o sa lehislatura po lamang ay may anomalya sa alokasyon ng budget sa DPWH. Pati po sa ehekutibo, may mga nagdedesisyon tungkol sa alokasyon ng mga maanomalyang mga proyekto. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang. At nagpapasalamat muli na sa Lunes, yung ipinost ko sa Facebook na summary ng budget per district ay kinumpirma ng DPWH at sana ngayon na may iba pa akong mga inilabas, pwede din po nilang ikumpirma kung totoo po ang mga files na ito. Maraming salamat po.